Okay, so good day sir ma'am, no? Welcome ulit sa channel natin, QuickBooks Pinas. So para doon sa mga bago pa lang sa channel natin, magtambay kayo sa channel natin dito sa QuickBooks Pinas para kung gusto niyo maging mag-upskill, no? Gusto niyo maging bookkeeper, so napaka-reliable po ng channel natin dito kasi tinuturuan natin dito kung paano gamitin yung QuickBooks Online from beginner to competency. So, kapag natapos niyo po, nakabisita kayo sa channel natin, diretso na kayo doon sa playlist, tapos start kayo doon sa Module 1. Ito lang masasabi ko mga boss, no? Kapag natapos niyo yung Module 1 at saka Module 2, so I'm confident na at saka kung naiintindihan niyo yung flow sa transaction, I'm confident na kaya niyo nang mag-apply as bookkeeper. Mag-apply kayo sa priority niyo yung mga US client kasi very competitive yung sweldo doon. So dito, sa content natin dito is ating i-breakdown kung ano yung mga natutunan nyo throughout your journey sa pag-aaral ng QuickBooks Online gamit yung Module 1 at saka Module 2. So itong video nito para lang ito doon sa mga natapos talaga yung dalawang modules. So isasalaysay natin yung progress, yung nasa na kayo in terms of competency. So simulan na natin. Okay mga ma'am sir, kung makikita niyo dito sa screen natin, meron tayong Microsoft Word dito na eto, from 1 to 10 ito nilista natin kung ano yung mga natutunan nyo throughout your journey for completing the Module 1 at saka Module 2. So ito yung mga, usually ito na talaga yung mga duties and responsibilities nyo talaga so far as learning go through sa Module 1 at saka Module 2. Una yung natutunan talaga dito is itong account receivable transactions. So, ano tong account receivable transactions? Ito yung, kung pupunta kayo sa QuickBooks nyo, ito yung mga ito, customer transactions, kung paano kayo gumawa ng invoice, yung receive payment, yung statement, estimate, sales order, up to dito sa refund receipt. So, kung naalala nyo yung mga pinagagawa nyo doon sa mga nag-record kayo ng transaction for the whole month, so yun. Pangalawa naman is itong account payable transaction. So, kapareha lang din dito sa create, gumawa kayo ng supplier's transaction from expense to dito supplier credit. Ayan. So, I'm sure na ano nyo to, na napuntahan nyo itong mga transactions na to throughout your Module 1 at saka Module 2. Susunod naman is itong bank feed categorization. So, alam nyo naman yung paano mag-categorize ng bank feed, di ba? Doon lang sa bank transactions. Tapos, yung nag-categorize, simple categorization lang. So, importante kasi dito sa categorization mga boss is ma-proper nyo yung categorization sa kung anong account talaga siya belong. No? Kung makikita nyo dito, natapos na kasi tayo nag-categorize. So, at na-posted na natin, importante doon tamang account na punta yung mga categorization nyo. Kasi kapag maling account yun, mali na yung report na gagawin nyo o i-generate nyo. Ayan. Dito naman sa bank, tapos tayo sa bank feed categorization, dito naman tayo sa AR at saka sa AP management. So ano to? Ito ay account receivable management at saka account payable na management. Paano nyo daw i-manage yung account receivable at saka account payable? So basically, ang concern lang naman dito is kung ano yung mga account receivable o yung mga tatanggapin pa natin na sales. So paano natin i-manage yung account na receivable ng mga sales? Pwede naman punta lang kayo dito sa reports. I'm sure na ano nyo to, na puntahan nyo ito, no? Punta kayo sa reports, then dito sa standard reports, no? Dito kayo sa aging. Dito nyo kasi makikita kung ano yung mga kumbaga, pending pa na hindi nyo nare-receive. Kumbaga. So, type nyo lang dito yung aging. Yan. Dito nyo makikita yung account receivable aging summary o account receivable aging detail. So, kapag i-click nyo yan, dito nyo makikita yung mga examples na hindi nyo pa nare-receive. So, i-ano nyo yan as by date. So, for this tutorial, nag-ano ako ng January 30, 2026. So, ito yung so far na hindi pa natin nare-receive from coming sa journal entry natin amounting to 9,100. So, ganyan lang yung paano kayo mag-manage ng account receivable. So, sa account payable naman, ganoon lang din. Punta kayo sa aging detail for account sandali lang, may tumatawag kasi.
account payable aging detail. So, ayan, kung makikita nyo dito, ganun lang din yung paano i-generate. So, edit nyo lang yung date dito. So, dito nyo makikita yung amount na hindi nyo pa nababayaran. Kasi account payable ito, hindi nyo pa nababayaran sa supplier. So, ganun lang, no? Tapos, dito naman sa journal entries, so I'm sure alam nyo to kung paano gawin tong journal entries kasi natutunan nyo to from module 1 to module 2. Aging of accounts, alam nyo na to. Actually, almost pareha lang ito sa AR at sa AP management, mga boss, no? So, actually, pwede nyo rin puntahan dito yung pay bills. Sa pay bills kasi, dito nyo rin makikita yung dito nyo makikita yung mga hindi nyo pa nababayaran din. Ito, makikita nyo overdue. Overdue na siya for 45 days ago. Ayan, no? So, susunod naman. Okay, so dito tayo sa number 7, which is ang management report. Ito kasing management report, mga sir, ma'am. Ito kasi yung ginagamit kapag may client ka sa US na hihingi siya ng reporting. So, hindi lang ito basta mag-generate ka ng balance sheet or profit and loss or cash flow. Kailangan mo din siyang i-present into a professional report. Kaya tinatawag natin siya into management report. So, paano siya i-access? Madali lang naman yan. Punta kayo dito sa reports. Tapos dito kayo sa management report. So, dito sa management report, mga boss, meron tatlong, major reports dito na tinitingnan si client. Meron ditong company overview, sales performance, at saka expenses performance. So, ang company overview, so self-explanatory na siya, no? Kumbaga, overview ng kumpanya. Ang kanyang standing kung nasaan na siya, no? So, halimbawa, generate tayo ng report dito. Halimbawa, last year, 2025, for the January. So, punta kayo dito sa custom. And then, targetin nyo yung January to 2025. So, from January 1 to January 31. Ayan, so, preview nyo muna. Ito yung lalabas na preview. So, in a PDF form siya. And then, yung mga reports na ma-generate dito, medyo mahina lang yung internet ko dito na. Ayan, so kung titingnan nyo dito sa management report, mga sir, ma'am, ito yung may dalawang report dito. So, ayan yung interface niya. Then, may table of contents, profit and loss, at saka balance sheet lang dito sa management report. Kasi ito yung mga reports na nagsasabi kung anong actual standing ng isang business o isang kumpanya. Andyan, so, dyan yung na-generate automatically yung profit and loss, at saka si balance sheet. So, by the way, kung hindi nyo pa alam kung paano mag-analyze ng balance sheet at saka profit and loss, may video naman tayo dyan. So, i-search nyo lang dyan sa channel natin. So, yan yung management report for the company overview. Dito naman tayo sa sales performance. Of course, self-explanatory yan. Kumbaga, ano yung na-generate natin na sales for over a period of time. So, punta tayo ulit sa January 2025. Targetin natin ang buong month ng January 2025. So, preview lang natin yan. Ayan, dito naman sa sales performance, mga sir, ma'am, ano naman yan eh, meron siyang tatlo. Yung profit and loss, yung AR, aging detail, account receivable, pag sinabi natin AR, tsaka yung sales by customer summary. Andyan yung tatlo. So, dito nyo makikita yan. Ito yung profit and loss natin. And then, yung AR, aging detail, tsaka yung sales by customer summary. So, tatlong report yan. So, basically, itong tatlong report, ito yung nagsasabi kung magkano na yung sales na na-generate natin for a period of time. And for this tutorial purposes, inalam natin kung magkano yung sales for the month of January. And then, for expenses performance naman, of course, yung mga babayarin natin, dito natin malalaman. Ano lang naman si client eh, usually yung mga major na inaalam niya talaga, yung major kasi hindi naman lahat, yung balance sheet tsaka profit and loss, kasi yan yung nagsasabi kung
magkano na yung sales na na-generate natin for a period of time, tsaka magkano yung nagastos ng kumpanya. So yun lang yun, yung nagastos at saka na-generate na sales, yun yung usually hinihingi. Pero of course, Pinoy tayo, virtual assistant tayo, professional bookkeeper na tayo, so gusto natin na kumbaga i-generate natin yung mga reports into a professional one. Kaya nag-generate tayo dito sa mga management reports sa QuickBooks Online. Pero si QuickBooks Online naman kasi automatic yung nag-generate ng mga reports. So dito naman sa expenses, dito natin may tatlong report din dyan. Profit and loss, account payable aging detail, at saka sa expenses by supplier summary. Yan. So dyan yung makikita, no? So pwede nyo yung i-save as PDF. Ganyan lang ka-simple yung yung format ng sa management report. Ayan, so dito nyo lang makikita yan sa management reports. Number 8 is etong balance sheet assessment. So importante kasi itong balance sheet mga boss kasi dito yung makikita yung yung performance ng kumpanya, yung business ng kumpanya. So meron naman tayo dyan, kung i-search nyo dyan sa YouTube natin. So andito yung asa na yun? Eto, how to analyze statement of cash flows. Tatlo yan eh. At saka how to analyze balance sheet, at saka how to analyze profit and loss. Ayan, so may guide na kayo automatically. So panoorin nyo lang yung video na yan, no? And then profit and loss assessment, andito rin yan, no? Pinakita ko rin yan. Ato, how to analyze profit and loss assessment. And then cash flow. Ayan, so andito na yan. Ito yung tatlo. Ito yung cash flow. So, majority, ito yung tatlo na hinihingi ng client natin, especially yung mga US client. Yung cash flow, yung balance sheet, at saka yung profit and loss. Ayan. So, that's all yung in-expect na matutunan nyo for over a period of time when learning the Module 1 at saka sa Module 2. So, I'm confident enough mga boss, kapag na-master nyo itong Module 1 and Module 2 talaga, so pwede na talaga kayong mag-apply. Of course, hindi ko naman sinasabi na alam nyo na lahat. Of course, there is always room for improvement. So, madami kang pwedeng malaman sa bookkeeping, especially kasi yung sa bookkeeping industry kasi, iba-iba kasi yung mga industry dyan, hindi lang dito sa ginagawa natin. Merong construction industry, merong sa retail, meron doon sa mga for rent, mga space rental, iba-iba. So at least dito meron kayong guide. So susunod na video naman, pag-uusapan natin kung bibigyan ko kayo ng idea kung saan mag-a-apply. So this is a very exciting part kasi kapag natapos ng Module 1, Module 2, apply na kayo agad. So i-guide ko kayo. So yun lang yung video natin. And of course, kung nagustuhan nyo yung video natin ito, please naman po mag-like and subscribe kayo at saka hit the notification bell para naman mas lalo tayong ganahan at wala kayong ma-miss na mga videos natin. So, that's all mga boss, sir, ma'am, and stay safe po sa ating lahat.